Magandang araw mga kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigang si Nono para sa isa na namang edisyon ng Pasakalye, kwentuhan at kantahan habang sabay-sabay nating hinahanap ang tamang kalye, ang tamang daan. Mga kapanalig, ngayon po ay kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, Ascension Sunday. Pagkatapos ng 40 araw mula ng kanyang muling pagkabuhay, inihabilin na ni Jesus ang kanyang misyon sa kanyang mga alagad at siya'y bumalik na sa kanyang Ama sa langit. Kaya happy Feast of the Ascension po sa ating lahat. Mamaya po pagninilayan natin ang malalim na mistero niyan sa buhay ni Jesus at sa ating simbahan. Pero bago po yan, batiin muna po natin ang ating mga nanay ngayong araw na ito. Dahil ngayon nga po ay Mother's Day, araw ng ating mga ina. Kaya sa atin pong mga kapanalig na ina o nanay, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Maligayang araw ng mga ina. At ang lahat ng ating panalangin po ngayong araw na ito ay para sa inyong lahat. Naway lagi kayong maging malusog. Unang-una na dahil kailangan niyo po ng ibayong lakas para sa lahat ng inyong mga tungkulin. Lahat ng inyong mga ginagawa para sa inyong pamilya. Naway lagi rin niyo po sanang madama ang pagmamahal ng Diyos sa inyo. Araw-araw. Lalo na sa pamamagitan ng inyong pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan. Yan ha, mga bata, huwag binibigyan ng sakit ng ulo si nanay, lalo na sa araw na ito. At syempre, naway lagi po sana kayong gabayan ng Espiritu Santo sa inyong gampanin o papel bilang ilaw ng tahanan. Batid po natin mga kapanalig, bago pa tumuntong sa paaralan ng mga kabataan, ang mga nanay na ang nagtuturo sa kanila ng magandang asal, ng mabuting pananaw sa buhay, at ng liwanag ng ating pananampalataya. Dahil sila nga po ang ilaw ng pamilya. Grabe, superwoman talaga si nanay. Kaya pagdasal po natin sila at sa araw na ito at higit sa lahat, pasalamatan. Nanay, ina, inang, mama, mami, Happy Mother's Day po at salamat para sa lahat-lahat. ng hanging kahapunan, balabal ko'y init ng iyong pag-ibig, sa dapit hapong kay lamig. Mga bituin kay agang magsigising, umaandap, mapaglaro man din. Iyong ngiti, hatid nila sa akin, sa diwa ko't puso ko'y pahimlayin, inay, upang yaring hamog ng gabing tiwasay, ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak, ay irog kong inay. Sa palad niyo itago aking palad, aking bakas sa inyong bakas nilapat, at iuwi sa tahanan kong dapat, sa piling ng inyong anak. Puso ko'y pahimlay,
Inay upang yaring hamog ng gabing tiwasay ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak ay irog ko inay puso ko'y pahimlayin inay upang yaring hamog ng gabing tiwasay ay madama ko bilang damping halik ng iyong anak ay irog ko o ina kong mahal ay irog ko Ngayon din po pala ay World Communications Day. Ipinagdiriwang din po yan tuwing Ascension Sunday dahil kung naaalala nyo, yan ang bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Humayo kayo at ikalat ipalaganap ang mabuting balita. Spread the good news. Matagal na pong nagsimula yan, ipinanukala pa noong Vatican II na bawat taon pagnilayan natin ang kahalagahan ng komunikasyon ng media at ngayon nga ng social media sa ating pananampalataya. Kaya kinikilala po natin ngayong araw na ito, especially ang mga kapanalig natin na nasa media. Tulad halimbawa ng mga kasama natin dito sa Radio Veritas, sa TV Maria at sa lahat na rin ng mga mamahayag na tinataguyod ang katotohanan at pinahalagahan ang kabutihan at kapakanan ng sangkatauhan. Napakahalaga po ng papel nila, lalo na ngayon sa panahong ito ng fake news. Ngayon nga pong taon, para sa pagdiriwang ng World Communications Day, ang mensahe ni Pope Francis ay tungkol sa bagong mga teknolohiya ngayon na medyo nakakatakot, yung tinatawag na artificial intelligence. O sabi nga ni Pope Francis, machine learning. Opo, ang mga computers kasi natin ngayon, napaka-high-tech. Lumawak na ang kakayahan para kumalap ng impormasyon at ngayon gumawa ng impormasyon. Kaya nga may fake news o yung tinatawag na deep fake. Sa kanyang mensahe na pinamagatang Artificial Intelligence and the Wisdom of the Heart, may napakagandang sagot at mungkahi po si Pope Francis. Sa harap ng napakabilis na teknolohiya raw po ngayon, information and media technologies, pag-ibayuhin daw po natin ang paghubog naman ng ating mga puso. Dahil sa huli raw, ang mga teknolohiya natin ay nakasalalay pa rin sa mga taong gumagamit nito. Naway magabayan sila ng pag-ibig upang ang kapakanan ng tao at lalo na ng mga naghihirap ang lagi nilang maisaisip sa gitna ng mundo ngayon ng digital media. In other words, ang katapat ng artificial intelligence ni Pope Francis ay walang iba kundi ang karunungan ng puso, the wisdom of the heart. Espiritu
Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong matatag. Bigyan ako, O Diyos, ng malinis na puso, kalooban ako ng Espiritong matatag. Kalooban ako ng Espiritong matatag. Kalooban ako ng Espiritong matatag. Napakarami po nating celebrations ngayong linggong ito. Ang saya-saya. Subukan po nating ipagdugtong-dugtong o ipag-ugnay-ugnay ang mga yanaks. Naalala ko po nung mga huling araw ng aking pinakamamahal na ina. Ay, 2 buwan na po siya sa ospital noon at sabi ng doktor, stage 4 cancer na raw. Magbabagong taon na noon. Sa ospital na nga kami nagpasko. Sabi ng aking ina, iuwi niyo na ako. Gusto kong magbagong taon sa bahay. At syempre nais namin siyang pagbigyan, pasayahin. Pero kailangan ng permiso o ng pahintulot ng kanyang mga doktor. Sa 3 doktor, yung isa ayaw siyang payagan dahil delikado na raw ang kanyang kalagayan. Kaya namagitan na po ako at nakiusap, sinabing, "Huwag po kayong mag-alala, Dok. Sagot na po namin anumang mangyari sa kanya." Sa maikling salita, nakauwi siya at kami nga ay nakapagbagong taon sa aming tahanan. Nakahiga lang ang nanay ko sa loob ng kanyang kwarto habang nagpuputukan na ang kanyang paligid sa pagsalubong ng bagong taon. Isa-isa niya kaming tinawag, isa-isa kaming nagpaalam kumbaga. Nagpahuli na po ako. At nang ako na, may iisa lang siyang bilin sa akin. "Nono, ikaw na bahala sa mga kapatid mo ha. Lalo na sa inyong bunso. Siguraduhin mong matapos na yung pagdadalubhasa niya, ha?" Marahang sabi po ng aking ina. Opo, wag na po kayong mag-alala. Ako nang bahala sa kanya." At pagkatapos noon, nakatulog na ang aking ina habang napakaingay, habang nagsasaya, nagdiriwang ang buong mundo. Huwag limutin nakaraang araw.
takip silim di man mapigilan, sandali lang ang dilim. Yung bilangin ng bawat sandaling kagalakay wari-walang patid. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking ibig, at ako sa iyo'y aawit. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago't ingatan, sa pagsilay ng bukas tingnan. Alaala't puso'y iisa, minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking ibig, at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking ibig, at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y aawit. Year 2017 po iyon, nung iniwan na kami ng aking ina. At naging totoo po ako sa pangako ko sa kanya. Tinupad ko ang bili niya sa akin. Nakapagtapos nga sa kanyang doctoral studies sa Australia ang aming bunso. Sinuportahan, tinutukan, pinagalitan, inaway at kung ano-ano pa, makatapos lamang. Tulad nga ng pangako ko sa aking ina. At nababanggit ko po ngayon ang kwentong ito, hindi lang dahil Mother's Day, kundi dahil sa kapistahan ngayon ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa Ebanghelyo, sa linggong ito, bago siya lumisan, may isang bilin din ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At syempre by extension sa kanyang simbahan sa ating lahat. Ani Jesus, humayo kayo sa lahat ng sulok ng mundo at ipahayag nyo ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Yan lang po ang bilin ni Jesus sa kanyang alagad
sa ating lahat. At maaari nating tanungin ang ating simbahan at ang ating mga sarili bilang tagasunod ni Jesus. Paano nga ba nating tinutupad ang bilin na yan ng ating Panginoong Jesus? Sabi nga po, the primary ministry of the church, precisely because it was Christ's command, is evangelization, the spread of the good news, the Word of God. Napakarami po nating ginagawa, totoo yan. Pero ano nga bang ambag natin sa pangunahing gawain na yan ng simbahan? Lalo na sa panahon ngayon ng digital media kung kailan laganap ang kasinungalingan. Hindi kailangan maging pari ka para makapangaral o journalist para magsiwalat ng katotohanan. Sa iyong mismong buhay, sa iyong spheres of influence, kumbaga, paano mo nga bang pinalalaganap ang mabuting balita ni Jesus? Ang katotohanan, ang kabutihan, ang pag-ibig ng Diyos. Paano mo nga bang tinutupad ang kaisa-isang bilin sa ating lahat ni Jesus? Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Shout for joy to God, all you on earth. Give glory to His name. Say to God, great are your deeds on earth. We praise your name. Come and see what God has done on earth. Rejoice and praise His name. Walking through the sea that turned to earth, we proclaim how
kaibigan, inabot na po tayo ng oras ng pamamaala. Muli po, happy Feast of the Ascension sa ating lahat at Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga nanay. Sana po ay nakapagdulot kami ngayon ng kaunting aral at inspirasyon sa inyo ngayong linggo. Kung nagustuhan niyo po ang kantang pinatugtog namin ngayon, available ang mga yan sa internet, lalo na sa Facebook, YouTube, Spotify, or iTunes. Samantala, mag-alay na po tayo ng huling panalangin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang kaloob niyo sa amin araw-araw. Sa araw pong ito, sa linggong ito, lalong-lalo na, nagpapasalamat kami sa pagbibigay sa amin ng mga ina na nagmamahal sa amin ng walang pasubali. Lagi niyo po sana silang palakasin, gabayan, arugain, mahalin, pagpalain, kalingain. Amen. Amen. Hanggang sa susunod na pasakalya mga kaibigan, naway lagi po tayong maging alisto sa lahat ng pasakalya ng Diyos bawat sandali ng ating buhay. Kung itong aming paglalayag, inabot ng pagkabag-kabag, naway mabanaagan ka, hinirang natala ng umaga. Kahit alon man ng pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Unos ng pighati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang ginigiliw. Tanglawan kami, aming ina, sa kalangitan naming pita. Naway maging hantay